Oh, Marites! Webes na naman. Maulan, Marites. Ay, Amo na. Ayan. kaya mo ba Minamalat ito? na. Hindi ko yata kaya mo. Kaya pa. Anyway, kasi malakas po. Palabas Naulan na ka ba, yata si Tito? Maymay. Baka naulanan ka, Tito. Oo, naulanan ako. Hindi ko alam. Pero, siyempre, alichika na naman tayo rito. Di ba, mga Marites? Dahil Webes, kumpleto ang popcorn. At bagong lahat, bati muna ako sa inyo mga Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning night. This is your Dean, Junardo. And this is your sports-loving instructor, Alan Jonathan D. Ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yeah. Kaya ba to, di? Naambunan. Naambunan ako. Kasi Kaya may ulan naman. kanina pagdating Kasi kanina pa yun nasa Naku. kalye. Ang aga-aga. Alas 12 pa yun ng tanghali. Nagbubook na ng ano. ng drive. In drive. Nakita ko sa GC. O dahil. Aba? Oo, alas 12 ng tanghali. Ganun siya kaaga sa TV pa. Nagbubook na. Excited siya. Parang Tagaytay yung TV5. May sa Pioneer Grabe. lang yun. Nag-review nga. pa lang ako dyan. May bagyo kasi. May Masyado. bagyo Ano nga naman ako, may eh. Early bagyo. bird siya pag gano'n. Oh, may ano. May adi may ba? sombrero. Oh. May ading ba kapag May ano? sombrero. Yun. Ay, Ading ano? Fernando. May Lifetime Achievement Award ba by Ading Fernando? Meron pa ano, may pa polang MU. Ano daw? Ganun ba? Kamusta dapat? Kumusta? Ang ano, okay lang. Okay na okay. Kamusta ang alin? Ay, paano? Kamusta ka raw? Binagyo ba kayo? Parang Ganon, ganun. siguro. Sa ating mga bago Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Mag-like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Oh, dahil para hindi tayo abutan ni Maymay, ito na po ang isang linggo. Chismis! Diyan na nga si Maymay. Ayan na ba? Alam mo, feeling ko talaga, past life ni June, ano siya, weather Oh, weather forecaster. ma- oh. Sino ba Diba? dating sikat na ano? Ernie Ano, Baron. Ernie Baron. Hindi, meron pa. Yung sa pag-asa. Sa pag-asa. Ano akala ng tita? Malay ko ba? Ba't si ano, Junardo? June Nardo siya Oh. talaga. Feeling ko past life niya, ano talaga siya, weather forecaster. Updated O baka talaga. ano, bagyo siya nung past life niya. Pero hindi ganun talaga yung medyo mga Ano? seniority. Hindi naman, marami akong kilala senior. Ang alam nila, TikTok. Wow. Walang pakialam Wow, sa bagay. grabe. Pakialam sa bagyo. Ano ba yan? Oh, yun na. Go. Grabe ka. Hindi ko rin maisip yung sino yung sikat na ano dati ng pag-asa. Isipin Kasi mo yan. Amado Pineda. Ayun! Luma naman. May Ernie Baron na nga ng Amado Hindi, Pineda. pero si Ernie kasi, hindi naman siya talaga, weather forecaster. Si ano talaga, Ah, yung Amado. Pag oo. lumabas na si Amado Amado Pineda. sa TV dati, dahil alam mo nang meron siyang sasabihin na weather bulletin. Correct. Pero ang luma talaga. Luma na Amado Pineda. Pwede ba ano na, Ernie Barong na talaga? Kaya nga, di ba si Casey Thomas, may Amanda Pineda pa na ano natin, yung character. Dahil kaya, Oy, oo, ang dahil kaya- luma din ng chong. Napag-aalata. Mga lumang tao. Ano ba yan? Lumang tao. O, sige na ikaw. Hindi makarinate yung mga Tapos Gen. na ako. Ano na ba? Tapos na ako. Ano na nga tayo? Ernie, Sa linggong kaya chismis ba? na, di ba? Hindi, Ay, hindi niya kaya. balita today. na, Tito, Oh, magbalita. balita na ako. Ito na. Ito, nangingin nga si Angeline Quinto. Ayan. Binigyan ng mamahaling relo si Donnie Pogi ni Pangilinan. Don. Oo. Talagang, yan, alam mo, hindi ko naman alam kung tinotoo ba to ni Angeline or for the vlog at after ay binawi niya rin. Pero napanood Sure, ko etos niya lang. Kaya nga baka etos lang ni Angeline. Pero nakakaaliw talaga tong si Angeline. Aminin natin. Napaka-natural comedian. Oo, actually. Tapos yung talagang ano, yung mga kasama niya sa ASAP, talagang lagi niyang nagagamit. Oo. Ano, talagang So, on the for the spot. vlog. Oo, for the vlog. So ito rin. Lunch break kasi nila to habang nasa ASAP, Australia. Napansin nila Eric Santos, ang dalawa ang relo ng Angeline. Meron sa left, meron sa right. So sabi ni Eric, bakit dalawa ang watch mo? So sabi ni Angeline, talagang pag nasa ibang bansa ako, something like that, dalawa ang watch ko, isa sa left, isa sa right. Manila Kagaya time. ngayon, parang Manila time, Oo. Australia time. Ganun ba? So tawanan talaga sila. I'm sure gano'n ng justification doon. Ayun na nga. So, tawanan sila. So, yung isa daw Rolex at yung isa naman Tissot. Oh. Pero spelling? Anong bigas? Ano ba? Tissot.
Hindi, Tiso. hindi yun. Tiso. Tiso. Hindi, tisot ang sabi dyan eh. Sabi niya? Oo, tisot. Oh, Kaya mo na sa Angeline yun eh. tiso. Anong ano? Ma. Baka French yun eh, so tiso. Oh, tiso daw. Oh. Okay, Rolex and tiso. Naku, tisot nga ang sabi. But anyway. Tsaka nung tiso. Baka So- maging pisot ka na. Ano nga? So, ayun na nga. So sabi ni Angeline, naghahanap lang naman daw talaga siya na mapagbibigyan niya ng relo. So sabi niya, tingnan niya si Darren, hindi bagay sa suot mo. Tinignan niya si Ba't Eric. anong bagay kay Darren? Siguro kasi ito ang suot ni Darren. Ewan ko, ba't di bagay sa kanya. Tapos, Naka-Rolex yan si Darin. naka-Rolex na pala. So, hindi na niya binigyan. So, si Eric naman, okay na daw yung black watch. So, ayun na nga. Ayun, naka-black watch. Tapos, nandiyan din si Ate Clang, si Clarice. Sabi niya, okay ka na rin. So, kay Donnie ko to ibibigay. It so happen, wala naman talagang suot na relo si Donnie. Sabi ni Angge, sabi naman ni Donnie, isang karangalan. Sabi ni Angeline, hulugan mo na lang sa akin. Ganyan. Nagbibenta pala. Sabi niya, pero grabe parang ganang bagay. Uy, mag-thank you ka naman. Sabi ni Angge kay Donnie. Sabi ko, totoo kaya to? O may etchos lang ang lola mo. But anyway, kung totoo man o hindi, bonggang Angeline. Feeling ko sanay mamigay ng relo si Angeline sa mga lalaki. Sa mga lalaki. So, drama lang niya yung dalawang relo pag nasa out of the country. So, anyway, sabi naman niya, pero seriously, alam mo, sa bandang huli ng vlog niya, makikita mo talaga, mugtong-mugto ang mata ni Angeline. Dahil? Bakit na naman? Di ba? Na-intriga kayo. Kasi daw, meron siya dapat naka-duet na parang local singer yata doon. Pero parang hindi nakarating at that time. Siguro may nangyari or something. Sa Australia? Oo. So, sabi niya, but ang kakantahin nila, yung I'm Telling You na version ni Regine Velasquez. So, nangyari, during the rehearsals daw, si Regine ang kumanta nung part nun ng kaduet niya. Sabi niya, grabe biglang bumilis ang tibok ng puso ko, yung emosyon ko naghalo-halo, hindi ko alam kung saan ang gagaling. Tapos napareminis siya. Kasi before daw, siguro nung mga jumo-join pa siya sa mga contest or isa yung kantang yan, and I'm telling you, tama ba ako? I'm telling you na palaging pinapakanta sa kanya nung parang manager niya at that time, Sir Egay, ba kung di ako nagkakamali. Hindi daw niya maabot, talaga ang taas. Pero parang pinus siya na maabot niya, na makanta niya. So, ayun na nga. So, fast forward, talagang super idol naman talaga ni Angeline si Regine. So, hanggang ngayon, kahit na Angeline Quinto na rin naman siya at ilang beses na nga naman yan nakasama si Regine, naka-duet, pero parang lagi daw bago sa kanya. Ganon yung feel niya. Kaya sabi niya, really natural do come true. Kahit na matagal ko na siya nakakasama si Ate Red, parang laging bago pa rin. Yan. So, nakakatuwa lang na, alam mo yon, kahit ganito na si Angeline, di ba? Parang Funny na funny pa rin. oo, at bumabalik pa din siya dun sa nakaraan, kung paano siya nagsimula. Kasi I think isang maganda yan, nakatangian ng kahit na sino, na binabalikan mo yung nakaraan mo. Yung iba kasi may iba parang ikinakahiya pa yata yung nakaraan nila o kung paano sila, kung mahirap sila noon. Pero itong si Angeline, until now, talagang sobrang pinaparamdam niya din kay Regina kung gano'n niya to ka-idol. Pero minsan, binabarubal din naman niya si Regine sa mga vlog. Pero hindi, yun lang ang nakakatawa. And, pero natin sabihin na din siguro sa August 22, meron siyang concert, yung A15 sa Araneta Coliseum. Parang alam ko, sold out na to eh. Sweldo. A15. Hindi, Quinto kasi. Angeline. Oo, yan. Parang actually gusto kong mapanood eh. Kasi parang tatawa ka ng tatawa kung sakali. Diba? Yun lang. So, keep it up, Angge. Okay. Congratulations. Yung tisot, tiso, tanungin natin kay Donnie, pag nakita natin kung binigay nga. Sige, okay. Tanungin mo natin si Regine Velasquez. May docu-film tungkol sa kanyang buhay. Magre-retire na nga ba after her finale concert? Ganda, Sportsmanship Award D. Wow. Okay. Sporty Back to back naman spice. pala ang Regine. Sporty spice ang peg ko. Ay, init ako sa suot ko.
Anyway, Ate Kiara, ikaw ba yan? anyway. Makapal. Oo, Pangatawan na Dennis, makapal ang loob niya. pagtsatsaga ako muna maglapot. May nilulutong ang documentary film dito si Miss Regine Velasquez Alcacid kaugnay ng kanyang 40th anniversary in the entertainment industry at ng kanyang finale concert sa October. Ito ay ang real-life docu entitled Songbird. Ayun. Songbird follows Regine's journey as she prepares for the finale, yung kanyang concert, while reflecting on the triumphs, sacrifices, and legacy of her extraordinary career. 56 years old na ngayon si Miss Reg at gusto niya rin ikwento ang kanyang 40 years in the industry. Tito, marami raw nagkwento ng buhay niya pero hindi kompleto. Ito raw talagang from the start to almost finish. Kasi nga, nandun na siya sa edad niya na she's almost retiring already. Ayan, mapapanood ang lahat ng mga pinagdaanan niyang hirap sa buhay sa Songbird docu na hopefully daw ay makapagbigay inspirasyon sa mga nangangarap at gustong magtagumpay sa buhay. Talaga namang si Regine ever since, di ba? Yan ang inspirasyon ng maraming singers, di ba, Tito? Dahil talagang inspiring ang kanyang buhay. Sa chikang magre-retire naman na siya after ng finale concert, ang sabi ni Miss Reg ay may mga nakapila pa raw siya mga projects for next year. Gagawa pa rin daw siya ng smaller concerts na less pressure na for her. Nilinaw niyang hindi pa rin siya magre-retire pero last big concert na niya talaga ang finale. Say ni Songbird sa interview sa kanya ng Pep, she's been doing concerts kasi since she was 17 years old. Imagine. The only time daw na nag-stop siya was when she got pregnant and gave birth to Nate. Mga 2 years din daw yon na nagpahinga siya. And after that ay dire-diretso na naman siya sa pagko-concert. Kailangan niya raw tanggapin na nagbago na ang kanyang boses and she's gotten older at mas hirap na raw siyang gumalaw ngayon. Tito, Rayuma is real, sabi ni Lola mo. Kebs ko ba? Ay. Ay, tatara. Maldita. Mas hirap daw siya ngayon mag-recover sa mga ginagawa niya. Kaya she feels blessed na nabigyan pa siya ng chance to say na this is her last big concert. At in fairness, nag-sold out agad ang tickets nito in just 45 minutes. Oh, so she feels, imagine October pa nag-sold out na ngayon yung Hulyo pa lang ang mga tickets. So she feels humbled and very, Agosto very na. grateful. Ano? Agosto. na. Ay, ano mga yan? August. July kasi pre-selling. Darating din daw yung time na magpapahinga talaga siya dahil she's been working since she was 12 years old. Deserve niya raw yun na umupo lang siya at manood ng K-drama Rose. Ganon. Yes, Mag-take care sa kanyang family. Nagpe-prepare na rin naman daw siya doon for her retirement pero gusto niya rin mag-travel habang kaya niya pang mag-travel. Pero feeling ko lang si Regine, hindi Hindi magpapahinga ever. ever. Kutsera rin yun. Workhorse yung lola mo. Oo, saka naman siya, Ako magta-travel love niya talaga ako. yan and very supportive pa sa mga newcomers. At saka hindi sinabi naman niya magko-concert pa rin kahit mga small, Tsaka lola mo. Pero yun talaga sabihin mong manonood ka lang ng K-drama at hindi. Tsaka lola mo, dahil kasi tumayo lang si Regine, umupo lang sa stage, dahil buka lang niya ibibigyan, dahil concert na yun. True. Kaya walang Kailangan- effort, without any effort, pwede pa rin siya mag-concert. Oh, pwede. Hindi siya kailangan Correct. magpahinga. Babiyahe pa niyan sa abroad, yung finale na yan, siyempre. ito Marami Talaga din ba? yan. Oo, babiyahe pa niya yan. Oo. Hindi natin sure. Oh, hindi. Baka pagod na siya. Ang finale concert ni Miss Reg ay sa October 17 and 18 sa Mall of Asia Arena. Pareho ng sold out nga yung 2-night concert. May bayad yung isa, yung first night na sold out agad nga in 45 minutes. At yung free naman na second night, umabot daw sa 50,000 fans ang Grabe, nag-register. Siyempre, hindi naman lahat kasya yun sa MOA Arena. Ilan lang ba ang capacity ng 20? Ganun. Aray ko. Oo. Ang So, kanyang... di ba? May clamor ng third night. talaga. Oo, super. Free pa rin ba, Rose? Hindi naman siguro. Baka na to. Kawawa naman yung mga Oo. staff. Oy, idea ni Oo. ni Kakay, ng kanyang sister at manager na si Kakay Velasquez Mincha ang maglibre, gawing free yung kanyang second night. Kasi alam mo, kaya talaga free ni mag-concert ng Ginawa ni free. Madonna yan recently, free. talaga? Yung tour niya. Alam mo kung bakit kaya Parang nila, Brazil. As in, sobrang alam mo kung bakit kaya nila, full? Parang doon ata siya parang isa sa biggest concert niya nung nagsisimula siya. Alam mo kung bakit kaya nila, like mga gaya ni Regine na magpalibre ng concert. Alam mo sa pa lang kasi? Sponsors. daw. Bawi na. Yes, yun ang magiging Bayad. Doon sila kukuha ng pambayad. Yes, buo ng concert Staff. because of the pa lang sa sponsors alone. Okay, ang kanyang Songbird docu dito ay produced ng iMusic Entertainment ni Kakay Velasquez Mincha in partnership with Goat Creative Studios directed by Michael Carandang na isang Emmy Award-winning producer. Ipapalabas ito sa mga sinihan in 2027 pa. Ayan.
Abangan natin ang Songbird. Okay. Angeline to so. lamig. Ang ganda. Dito naman tayo kay May ticket ka na ba? Remaya Rosales. Tama mo. Nagsalita na tungkol sa pagkawala at pagkalulong sa droga. Pagkakulong. Kaya ba ito na? May mensahe sa kapatid na si Hindi mo. Jericho Rosales. Oh, Nalulung ka dun sa word, nakakalulong Para ha. yung zero visibility, alam niyo ba yun, yung zero visibility na Hindi mabanggit. TikTok, hindi mabanggit yung, tayo ngayon? Zero Visibility. visibility. Tapos habang bumabagyo, yung zero visibility, hindi ma-pronounce. Tapos So, humangin na. Dinala Ano na lang siya. sinabi? Hindi talaga matawid. Tawa-tawa ako. Humangin na. Nadala na siya. In-interview pala ni ano. Alam nyo naman, kapag meron pong mga nawawala, si Julius Babaw talaga ang nakakahanap ng mga taong nawawala. Palok. In all fairness, naman kay Julius Babaw, naging karakter na ng vlog niya yan. Kapag Anak. meron kang artista na hindi mo na napapanood, yung malayos pa. or mga artista na nag-retire na nasaan na kaya sila, si Julius Babaw talaga ang nag-i-interview. Pero iba naman dito kay Jeremiah, dahil di ba, nagkaroon ng issue na nung June, parang isang buwan na nawawala itong si Jeremiah Rosales. June pa ba yun? June nakalagay July. doon. So. Hindi, June. June pa. So, Ang June bilis ng siya araw, no? nawawala. Tapos, si Jeremiah po ay kapatid ni Jericho Rosales. So, sa interview niya kay Julius Babaw, inamin naman niya na talagang bumalik siya doon sa hindi magandang bisyo, doon sa masamang bisyo. Tapos, nung nalaman daw ni Echo yon o ni Jericho, gusto raw siyang ibalik sa rehab. Kasi nga, nagpa-rehab nga. Di ba yun yung sinasabi ng live-in partner niya? Nagpa-rehab, lumabas, tapos bumalik. So, apparently, totoo naman yung sinasabi na gano'n. Tapos, nung nalaman niya, inamin din niya, na nung ibabalik na siya sa rehab, tumakas siya. So, gamit yung kanyang motor, umalis siya, tapos naisipan niyang pumunta ng Bicol. Pero hindi siya nagmotor going to Bicol. Ang ginawa Hindi niya, ba? sabi niya, nanghiram daw siya ng pamasahe sa isang kaibigan. Tapos nag-fly siya sa Bicol. Ang nandoon, yung pamilya ni Jericho. Pero ang nakalagay doon, ang sinabi niya, stepmom and yung mga kapatid. Tapos, nagtrabaho daw siya doon bilang construction worker. Nung nag-announce na o nag-post na yung live-in partner niya na nawawala siya, natakot siya. So, nagpalipat-lipat daw siya ng lugar doon sa Bicol. Pero nung natuntun naman siya nung nalaman ni Jericho kung nasan siya exactly, nagpadala pa daw ng pera si Jericho para sa kanya. Yun ang sabi niya. So, yon. Ang mensahe lang niya, ito na naman ako, hingi ng tawad sa inyo, sorry, naging marupok ako. Tapos nag-message siya kay Jericho, ang message niya, pinipilit ko magbago, tol. Kilala mo naman ako, mahina lang ang foundation ko, pero nagpapatigas ako. Ito na siguro yung time, yun yung term Ayan. Ito yung time na talagang behold na ako ng Panginoon, na talagang desidido na akong magbago. I love you. Tumigas ba? Hindi ko sure. Dahil hindi ka naman napanood. Ito, Alden Richards, mas namulat sa kondisyon ng edukasyon sa bansa. PhD. Ay, ako na pala yan. O sa yan. Yes. Meron kasing documentary, special documentary na si Alden Richards na mapapanood sa August 8. Uso August talaga ang 8 docu, is Saturday, no? Ayan, sa 9:30 p.m. sa GMA 7. Bali, nag-travel din si Alden sa Sarangani, sa Cavite, sa Tondo, kumbaga sa iba-ibang area ng Pilipinas. At doon niya tiningnan kung ano ba talaga ang totoong kalagayan in a way ng Philippine education in rebuilding. Ayun nga, yung Philippine education, connect nga natin sa title ng kanyang docu, Rebuilding Broken Rooms. A GMA Public Affairs Educational Special. Si Alden kasi, kung titingnan natin, hindi naman talaga siya nakatapos ng kolehiyo. Yeah. Yung high school niya, parang kinailangan pa niya mag-transfer sa iba bago niya natapos ito. Then, nung nasa college naman siya, ito yung pumasok na siya sa showbiz. So, syempre, as we all know, lagari na, sunod-sunod na, hindi na niya natapos, and being the breadwinner. Pero ang maganda kay Alden, hindi man niya natapos na ng college niya, hindi naman din siya tumigil na mag-aral, matuto. And in fact, alam natin na nag-aaral siya ngayon sa aviation. Aviation. Parang A flying school. flying school. Oo, yes. So, tapos ang dami din niya natulungan ng mga scholars.
ngayon yata nasa 50 or more ang scholars ni Alden. Tapos marami din siyang natulungan na ma-build na classroom. So, nandun din talaga yung heart niya sa education. Sabi nga ni Alden, kung gusto ko magamit yung boses na meron ako para maipalaganap yung mensahe na kailangan marinig ng sambayanan. Gusto kong maging part ng advocacy para mamulat natin yung mga tao sa kung ano ba talaga ang sitwasyon ngayon. Ayan, magsisimula yung docu sa Tinungkaan Elementary School sa Alabel, Sarangani. Talaga daw, makikita mo daw doon yung mga estudyante, yung talaga naglalakad. Sobrang malalayo, mahirap na trek para lang makapag-aral. Alam mo, noong pa yung ganyang kwento, di ba, na yung mula sa medyo bundukin, mababa sila ng bayan. Tumatawid ng ilog, tumatawid ng dagat. ilog, na hanggang ngayon, Ganun nangyayari pa rin pala. Marami pa rin ganitong sitwasyon, lalo na sa mga medyo malalayong probinsya o liblib. Ganyan. So, nakakalungkot lang na pasensya na, sa dami ng mga nananakaw ng karamihang, alam na natin, ng mga politiko at lahat. Pero itong, di ba, sana, biruin niyo yung mga ninakaw na yun, napakarami ng classrooms na pwedeng mabuo o maitayo. Ayan. Tapos sa Tondo rin, nagpunta rin siya sa Rosauro, Almario Elementary School. Makikita mo naman daw, parang 7 out of 10 ng mga estudyante, struggling naman sila sa reading comprehension. Mga ganyan. So, yun lang. So, dahil dito sa docu na to, mas lalong na-witness, mas lalong daw nakita ni Alden kung ano ang nangyayari talaga sa bansa natin. Ayan, nakakalungkot man, pero panoorin po natin ang docu na to na pangungunahan ni Alden Richards. Yan, sa August 8. Bongga. Bongga yun na Pero alam niya, sa totoo lang, ito, minsan marami nasasabi kay Alden o kung ano sa ano man. Sa totoo lang, isa si Alden sa napakamarami na talagang natulungan. Hindi siya yung tipong nagkukwento o Hindi mo siya na binabrag na ano. Oo, hindi, in fairness talaga hindi. Ever since kahit nung hindi pa siya yung Alden Richards, napakadaling lapitan, lalo na nung mga wala. Very generous. Very generous siya. Totoo yan. Pero ang gusto ko sa kanya, ang dami niyan pero sabi niya, wag na lang ilabas, wag na isulat. Yun. So, yun si Alden. Yun ang totoo naman. Okay, counterpart ni Arden, si Heart Evangelista. Nabinisan si John Talaga ba? Batts. Opens her heart in Harper's Bazaar, Singapore. Ay, Ito po. back to back. Asan naman yung video muna? Ay, tara, may video. Hindi, merong video na binibisan. Si Heart ba yan? Ayan. Ayan yung pag-bis niya. Mute mo na lang. Oh. Parang close na close lang ngayon. Diba? Look at that. Look at that. Look. What the? Oh. Tara, parang, di ba Ito nagsiselos? yung parang fashion. Hi guys. Okay. Ito naman po yung, asan na yung cover? Ito yung interview sa kanya na I think I learned that I can't please everyone, so I have to chart my own path, sabi niya sa Harper. I am like water, I'll find my own course no matter how small a stream I become. I keep Talbog. flowing until I find the river where I can run free. Sa Harper Bazaar, Singapore po yan. Siya po ang cover. Siya ba yan? Makabagya. Asan yung cover? Hindi siya. Tara, Yung isa yung cover. Wala kang make-up. Ha? Tsaka Yung iba nasa harp. Ayan. Ayan. Ayan kanyang ano. Iba rin ang mukha. Mapabubay, di ba? Lumaki yung bobe ni Heart, no? Di ba? Ayan. Yun lang po, mga Marites. Binibenta ba dito yung Harper? Gusto kong bumili. Wow! Wow! Talbog. Umabot na tayo sa puntong yan. Parang Meron wala. dyan. May nagbibenta pa ba ng magazine? Meron pa sa pa ibang rin. bansa. Oo, yung mga ganyan. Meron Bookstore. tayo. National Oo. meron. Yung mga ganyan, mag-glossy. Ayaw mo ba? Pero syempre may Singapore edition dito. Ito na mga Marites. Ito naman, ito, favorite to ni Mr. Fu. Parang hindi naman. Huwag niyo naman ako Ay, akusahan. ganun ba? Ito, Sino ba yan? Huwag niyo first ako time niya i-judge. ibabalita ito, mga Oo, Marites. parang- Someone Someday ng Catherine. Number 1 na sa I Want. Gusto ko na tuloy isama Catherine, ni Catherine. fly na nga ba ulit sa Thailand Kita ko with kanina Mayor si- Mark? Ni OG. Yan na. Ano na oh. sabi ni OG?
parang Narvaez napipilitan na Rodriguez. siyang... Sabi ko, nakita ko sa Ogie. Di ba niya na-meet si Kat? Sabi Hindi ko pa hindi na-meet. pa. Sabi ko, Hindi sige, ko pa gusto niya. na-meet. Sama mo na siya dahil PR na siya. Oo, Sabi- wala naman akong have. Charo! O hindi. O, eto na nga, yung Someone, Someday, nila Catherine Bernardo at James Reid, nag-number 1 na sa I Want ng ABS-CBN. Kasi ang number 1 dyan dati si Gabo. Pero ngayon, si Someone, Someday na. So number 2 na si Mas si nauna Gabo. sila sa Netflix, nag-number 1. Tapos nag-number 1 na rin. Number 1 pa rin. Nakita ko last night, number 1 pa rin sa Netflix. Tapos may binabanggit si OG Narvaez Rodriguez na number 1 sa US, Canada at Singapore. Hindi ko alam Na kung... Netflix? Netflix or I Want? Parang I Want. Oo, sa Kasi I may Want. I Want din doon, di ba? Oo. So, congratulations sa mga nagtatanong. Kasi last episode, may nagtatanong, kamusta ba yung Someone Someday? O, ayan ang report. Nag-number 1 na sila. Tsaka sa Netflix, in fairness, nag-number 1 naman na. Oh. Tapos, eto na. Biglang merong nag-post na netizen na sinasabi na hinahanap na naman si Mayor. O, ano ba yan si Mayor? Wala na naman dito sa City Hall or mga ganyan. Ay, City Hall ba silang consider? Sa Lucena. Oh, basta dun sa- City yun eh. City yun, di ba? Oh, City. Oo, sa City Hall. Sabi, eto, nagbakasyon na naman daw ng 2 linggo, nasa Thailand na naman. Yan, sabi. So, syempre, yung mga netizen, kinonect na naman. Baka pati si Catherine wala, dahil sa Thailand na naman, paboritong lugar ba nila yon? Pero wala namang resibo na naglalabas. Wala pa. Oo, wala namang resibo. Wala pa. So, hindi naman talaga confirm kung nasa Thailand Yun, nga. firm mo sana. Meron pa nga nagsasabi na yung stylist ni, o hairstylist ni Catherine, sinasabi na meron daw pinost na nasa Phuket yung si stylist. Pero nung chinek naman Saan? sa Phuket, Thailand. Kaso, hindi naman din lumalabas doon sa feed ni Thailand. hairstylist Thailand. kung nasa Phuket nga ba talaga. Tsaka si hairstylist, hindi naman natin sigurado kung baka naman yung hairstylist lang ang pumunta doon. Grabe mga ano nila. So, yun ang mga hanas. Tapos, pero, ang sabi nga nitong netizen na to, na, well, ang claim niya ay taga Lucena siya, wala na naman daw si Mayor dahil 2 weeks daw ang Lumipad na bakasyon. naman. At lumipad Lumipad na naman. ang aming team. Grabe. Papuntang Thailand. So, hindi ba siya nag-work? Pero si Mayor pa rin ang Mayor ng Lucena. Oo, hindi naman siya basta-basta maaalis, Rose. Oo, di nga. Hindi naman talaga. So, ibig sabihin, pinapalabas mo bang hindi siya nag-work? Ay, hindi ako nagsabi, yung netizen. Baka kaya yung ano hinahanap. niya, daddy niya nag-work kasi yun yata yung Vice Mayor. Kung di ako Ang nagkakamali. ganun ba yun, bro? Ganun ba yun? Ano yung Malay mo naman. Sabi niya, substitution? alis muna ako. By alis muna. substitution? Ganun. So, yun. So, balik na lang ako ng Yata, Thailand para ha? hanapin kung Na baka Mayor. nandun Bye. sila. Napanood mo na ba yung ano? Yung ano? Sabi. Manood ka naman Hindi. daw. Ka naman. Good. Para, Hindi, kakatapos ko lang yung Agent Kim. para maging legit na talaga ang Oo, pagiging di ba? PR. Nako, kapag naging friend ko si Catherine, lahat papanoorin ko, pati yung mga DJ, yung mga Pag Katnil. ba naging friend mo si Catherine, ano mangyayari? Ay, nako, iba. May mga plano ka ba? Nako, gusto mo yung pagpalagpag. Ay, nako, may iba ang buhay ni Catherine. Nakaplano ka na talaga. Ay, nako, nakaplat Ay, na nako, yan. Giner Baez. Ipakilala mo na. Pakilala mo na ako kay Catherine. Isama mo na kami tatlo. Dali. O, yun lang. So, Okay. wala pang confirmation kung talagang nasa Thailand. Yun lang yung lumalabas sa chika kasi may isang netizen nga na sinabing nasa Thailand na naman. Pero wala pang nakikita. Isa lang pala nagsabi. Baka din lang natin sa SOCMED. Lalabas din naman yun. Yun na. Na tayo, mga Marites. Dahil si Barbie Fortesa sa Las Vegas gusto kasal para may divorce. Ay, yan na. At wild na wild sa Saving Cherry. Yes. Yan, go. Yes. Ayun ang... Scholastic, Alan D. Ay, kung ano-ano pinagsasabi. Anyway, kakaibang Barbie Ito Fortesa. pala yung ano. Yeah! Mismo. Pero Oo. kompleto sila dyan. 1, 2, 3, 4. What do you mean? Si Mika. Sige na. Ayun nga, kakaibang Barbie Fortesa ang humarap sa press sa Tito, di ba, MediaCon ng Saving Chair ng Regal Fields. Mature, fierce at wild ang datingan ngayon ni Barbie dahil sa kanyang wild na comedy movie. Ilang beses niyang binanggit ang F-word doon sa MediaCon at Wildest Virgin. Ang description niya sa character niyang si Cherry sa movie, sabi niya, F no! Yun ang sagot niya na yun ang maigting niyang sagot nung tinanong siya kung ang mga cheaters ba ay deserve ang second chance. Ayan, pinagtaksilan ng kanyang jowa
played by Khalil Ramos, ang role ni Barbie sa pelikula. Natanong din ang cast kung ano ang kanilang dream wedding. Si Natalie tumadaan nagtalong bilang may kasalan nga sa movie. At si Barbie ang kakaiba ang sagot sa kanilang lahat. Heto, watch natin ang video ni Barbie Girl. Dream wedding ko, I wanna get married in Vegas. In Vera Wang. In Vera Wang. Para may divorce. Thank you, Miss Natalie. Thank you. Oh my gosh, lumabas si Cherry. I love it. How is Cherry different? She is the wildest woman I've ever portrayed. To date. Wow, may susunod. To date. May mas wild pa. No, yon. Siya yung wildest and most freeing, I think, for me. How did I Cherry. prepare? In-unleash ko lang yung wild side. Wow! Yes. Yun lang. Actually, ang saya. Kasi, aminin naman natin, hindi naman lahat pag mabait, diba? So, hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero, may dahilan, may lalim, and most of all, I think, so far, ito yung most mature role ko because we will tackle about marriage eh. Ito yung role ko na kasal na ako agad-agad, umpisa pa lang. So, ito rin yun. So, marami ho talagang pagdadaanan ng pelikula namin and we would all love for all of you to join us in this journey. Thank you so much. Ayan. Siyempre, pinick up ng lahat ang quotable quote na yun ni Barbie about wedding at nag-react doon tito si Attorney Georgie Yes. Alonso, di ba? Yes. Ang celebrity lawyer at movie producer na nag-produce ng Unmarried last year sa MMFF na tungkol sa hiwalayan. Ang sabi ni Attorney Georgie sa Vegas soundbite na yon ni Barbie, ayan. Meron ka ba dyan? Sabi niya, if you marry, sabi niya, sadly, Barbara Fortesa, if you marry even in Vegas, a fellow Filipino citizen who remains Filipino all throughout your marriage, any divorce you obtain won't be recognized under Philippine law. Your marriage continues to subsist due to what is known as the nationality principle. Your nationality follows you wherever you are. And since divorce is not recognized under Philippine law, you remain married to him. It would be different if you married a foreign national and your husband divorced you. That divorce may be recognized under Philippine law. It would be sheer absurdity for you to continue being married to a foreigner who is no longer married to you. Ayun ang sabi ni Attorney Georgie. Actually, ang weird nung ano pala dati, no? Dati Rose pala, kahit i-divorce ka ng sa Amerika, bilang dito nga sa atin ay walang divorce, you're still married to the guy kahit divorce na siya sa'yo. Pero, sabi ni Attorney Georgie, di ba Tito, kaya pati yung parang katulad ng kaso ni Tom Rodriguez kay di ba, kay Carla Abellana kasi taga-Amerikano si Tom. So dinivorce na si Carla, divorce na sila kasi yun pala yung bago sa rule dito sa law, Philippine law, nare-recognize na kapag Kasi kawawa naman yung babae. kasi yung Pilipino. mukhang tanga ka naman kasi talaga, no? Di-divorce ka na, mas married ka pa rin kasi nga dito hindi nire-recognize. So Pero nire-recognize ganun na nga dati. Oo, ang weird nung araw. So ngayon nire-recognize na pala ng Philippines. So makakapagpakasal ka na kapag dinivorce ka, gaya nung nangyari kay Carla at kasal lang nga si Carla, di ba? Ayun. Napag-usapan namin kanina yan ni BM board member Nico Antonio, which also a lawyer and son of Attorney Georgie. Yun nga, mali nga daw yung konteksto ni Barbie na kapag nagpakasal ka sa ibang bansa o let's say sa US, Happy na. kung pareho kayong Pinoy, Hindi pa rin i-recognize. well, madi-divorce kayo sa US. Pero sa Pilipinas, legally married pa rin kayo. Yes. Pero kung ang pangasawa ni Barbie ay, ayun nga, Amerikano or American At dinivorce citizen, siya. dinivorce siya. O, ano na yon? It follows na, divorce. Parang, alam mo na, feeling ko, nagkaroon siya ng idea because of Carla and Tom. Who else? Max and Pancho. Pancho. Dahil si Max naman ang American citizen. Pero yun nga daw yung... So at least biglang binigyan ng in-school ni Yeah. She was schooled by Attorney Georgie. So ayun, balik
Comeback ito ni Barbie, Tito, sa Regal dahil naging part na pala siya ng Shake, Rattle and Roll 9 nung Nine ba yun? 2007. Oo, Tito. Kasama niya sa Saving Cherry bilang mga tropa niya, Fu, sina Mikey Quintos, Mika Salamanca, AC Bonifacio at Sasa Girl. At naging very close talaga sila mga girls dahil sa pelikula at bongga ang kanilang girl bonding, silang 5. Oo. Naging close silang 5. Super! Silang 5. Super! Super! Oo. Ay, Grabe. duda ka ba, Fu? Hindi, tinatanong ko lang. Oo, grabe. Parang may Oy, pagdududa pero ka po. nagpakataklesa pala dyan si Sasa. si Sasa. Oo. Buti nag-sorry siya. Pero alam mo naman si Sasa. Pero kaya rin na talaga magpaka-wild and Hindi daring naman ni dapat ano Barbie dahil kaka-birthday niya lang nung July 31 and she already turned 29. Imagine mo, almost rentahin na pala si Barbie girl. Mukha pa rin Correct. teenager, di ba? So sa birthday party niya na yun, Rose, ay dumating ang mga core barkada niya. Ang Twin Hearts na sina Alden Richards, Bebe Nere, Joy Spring at Christopher Martin. Kaya ang cute ng kanilang mini reunion in Fair. Si Ivan Andrew Payawal ang director ng Saving Cherry. Magaling yan, Tito. Si Direct Ivan, yung director ng yung Game Boys. Kaya excited ako mapanood dyan sa yung movie niya. Kasama rin sa cast na Khalil Ramos, JC Alcantara, Kokoy De Santos at iba pa. Sa September 2 ang showing ng Saving Cherry in cinemas nationwide. Happy birthday and congrats kay good luck kay September 2 Barbie pa ba? girl. September 2? September 2. Kaya pala. Okay, mga Marites, abangan nyo yan. Saving Cherry. Yes. Yung Ipapop pabayaan ang ng yung cherry. Ipapop ang iyong cherry. Cherry on top. Yes. Dapat Wow. Meaning being. Oy, pero bakit sinabi daw ni Barbie na Ano? parang si Khalil ang pinaka... Oo. niya na leading man. Pinakamaayos na leading Medyo man. may mga Oo. medyo may mga pumuna talaga sa kanya. Nabasa ko sa thread, sa X. Medyo nakaalis na kami doon kasi nga meron tayong MU nun, di ba? Pero kung totoo nga yun, pero medyo nakaka-off medyo naman may talaga. pagka-shade. May nag-throw siya ng Siyempre, shade. oo. Kasi Oo, sobra. meron siya mga nagliling Ang dami din niya naging leading man. David Licauco. Sino pa? Prior to that, sino ba dati yung talagang love team niya na una? Si Junicio. Oo, na may asawa na. Oo, ano nga ba pangalan Wala, niya? anong feeling ko wala Joshua? ng Kev sa Joshua Dinicio? Oo, Sino ba si iba? Joshua Dionis. Rose? Pero matagal din sila naging Likaw party. ko kay David, David. oo. David. Kasi bilang Back actor recent- ba ni Joshua? Si David na? Di naman, Hindi, pero yun ang nagmarka Hindi. kasi Oh, yeah. na Si love Ken. team niya. Oo, si Ken. Ken Na siguro Chan. wala na rin sigurong Ken si Ken. Ken Ken Chan. Chan. Ken Chan. Hindi si Ken sa yung O sige. interview, ha? Si naging jowa niya. Of course, si Jack Roberto. So, Naging leading man ba niya si Jack? Oo. Hindi. nag-react yung mga Sa- Marites kasi parang sinabi niya, pinakamatino, disente. Na gano'n, At finally, sabi niya. Ayun nakabasa Oo, ko. Finally. parang ang nagkaroon ako bitter. ng leading man na maayos. Parang para sa lahat na naging leading man niya. Ganun. Pero, pero alam mo, ang pinaka pwede mag-react dyan, si David. David Tanongin natin talaga. bukas. oo, tanungin niyo. Pero, Ikaw lang yata invited, hindi ako invited. pero, Hindi ka ba invited? Hindi. pero Iba dahil- yun eh. pero Sa dahil- Viva Max, pang Viva Max na ako. Sa Viva One. pero dahil kwento, kwento yun ni Basta Barbie. Viva Kaya Artist nga. So, Agent. Oo. Bakit? Siyempre, yung Tanungin mo, ask tanungin mo David yan bukas kung para anong rin- feeling niya. reaction, no? Oo, Sinabi kwento niya yun. So, karapatan niyang sabihin ko, anong gusto niyang Tapos sabihin. sabi, dahil napanood nila to, sabihin, let's focus on the contract signing. di ba? Oo. Siyempre. Dahil kasi, Bawal po ang mga personal Oo. questions, sabi yung ka. mga wala po dito, let's avoid asking. Basta go Barbie. Okay, Support ka namin, let's Barbie. avoid that. Dahil nga ito na mga kamarites, Ay. oras na para sa pinakamainit na showbiz item. Ito natin Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Paray pala mainit. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga marites. Siguradong yan ang best dahil solve na solve kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Ugbo natin, Ruro Madrid. Sang-ayon na bigyan ng second chance ang nag-cheat na sa relasyon. Mr. Fu, pala ang true to life ba yan? Sa'yo yan. Yan pala yung ugbo. Gulat ka. Nagulat din ako. Dahil dyan, nagpa-interview kasi si Ruru Madrid kay Sir Boy Abunda sa hindi sa Tonight with Boy Abunda, kundi Hanggang sa ngayon? Fast Talk with Boy Abunda. Tapos natanong doon yung tungkol sa cheating. Kasi parang meron siyang guesting sa isa pa na sinabi nga na dapat binibigyan ng chance. So parang ineko lang ni Sir Boy yung tungkol sa cheating. Tapos inamin niya na sa kanilang relasyon ni Bianca ay nagkaroon ng pagkakataon na siya ay nag-cheat.
Oh, sabi niya, I think that's what I'm most thankful for Bianca, that even though I made the mistake during that time, I was only 20 years old, and I'm not saying that my youth was an excuse for this mistake I made. But somehow, I also consider it a blessing in disguise because from that experience, I truly realized Bianca's value and how important she is to me. Ba? Ba naman pasagasa eh. Tapos, May sagasaan dyan na ganap. Tapos she accepted me again. Yun ang sabi niya. That's why I say that anyone can change. No matter what kind of mistake a person has made, they can still change. Because our God knows how to forgive. And for me, Tito Boy, cheating is really a choice. Oh, yan ang sabi niya. Alam mo, in fairness to Ruru, talagang may case siyang magsabi niyan. Kasi sa kaso niya, kung hindi siya pinatawad ni Bianca, tignan mo, wala silang ngayon, relasyon na, tignan mo, 8 years na yata sila. Di ba? Because I think I just have a lot of things I hold on to now and in my life today that make me ask myself, why would I do this? First of all, itong ganda-ganda ni Bianca. Bianca is incredibly beautiful, and I don't think I'll ever find someone like her. I won't find another woman who has loved me the way she does. I will hold on to that for the rest of my life. And whenever I will feel tempted, I will pray. I will pray and remind myself that I must follow the law. By law, he was referring to Bianca kasi ang tawag pala niya kay Bianca batas. ay batas. So yun. So, ganda-ganda. So, yun ang ubo natin talaga. Yun ang ubo. Yun na. Bye. Init-init Issue na yun. Nag-init ako. Oo, di ba? Di man lang si Margin Jolina. Hindi, pero ikaw ba, pag cheating ba, kailangan, may second chance? Yun na. Ayan, Yun gusto na ko lang. marinig Para yan, lang Rose. Pag nag-cheat na sa'yo pag once, nag-cheat na sa'yo Rose. once, Siguro ako, ito ang ko dyan. Pag magjowa pa lang kayo, hindi pa kayo mag-asawa, nag-cheat, parang medyo red flag yan. May chance na, di pa nga kayo, pag nagpakasal na kayo, baka lalong gawin niya yun. Pagkasal na kasi kayo, medyo iba yan. kasi iba yung commitment. Iba na yung commitment nyo. Oo. So, hanggat makakaya mo, ipagpipray mo, syempre, yung person na yan, na hindi na maulit yon, hindi na mangyari yon. Kung kakayanin pa, talagang dapat naman talagang bigyan pa ng chance, siguro. Pero minsan, depende rin, no? Correct. Pero syempre, kung paulit-ulit, teka lang naman din. Marang ganon. Basta, Yun. Ikaw, Alan. mahaba ang ko dyan. Depende. May mga taong worthy talagang bigyan ng second chance. Merong mga, pag nagkamali, parang feeling mo, okay, feeling ko ulit-ulitin lang ito. Hindi ko tabihin siya. Kaya nga Pero Rose, ibig mong sabihin, are you trying to say, wow. Rose, na pag, nasa within the marriage na, yun ang dapat magbigay ng second. Oo naman. Kasi tingin ko kasi nga, sabi nga, iba na yun may commitment na kayo sa isa't isa. Siyempre, lalo na kung may mga anak na rin kayo. Pero siyempre, depende din sa situation. Kung mamaya yung partner mo na yung asawa Walang mo. remorse. Oo. Na, At paano kung paulit-ulit na ginagawa? ay siyempre, ibang usapan na yun. So hanggang second chance. Pag lumagpas pa Oo, doon, siguro ako ayos ka po lang, ganun lang. umayos ka. Mayas ka. Hindi, ako talaga Kasi hindi depende. matayak. Depende kasi minsan, halimbawa, red flag na sa'yo, totally talaga pa nag-cheat. Pero kapag sobrang mahal mo kasi, kahit jowa mo pa lang yung jowa mo pa lang, O yun nga. Kaso, So, pagdating minsan nakasal na kayo and he Posible. will keep on doing that. So, paano? halimbawa ko si Ruru Madrid naman din naman Hindi yung rin nag-cheat. siguro. Wala sa itsura yan or what, no? Sa kanya, nandun Sa sa akin, issue. nandun ako sa Pero, level na yun. dahil hindi mo rin kung paulit-ulit kan lolokohin. Kaya nga, meron naman ultimatum, so hanggang 3. Kumbaga sa game yan, Talaga, in fairness, tatlo no? sa'yo. kumbaga sa game yan, Third siya. pag strike 3 na, you're out of the game. Ganun. Abot ng 3 sa'yo. Parang Ay, hindi, para sa akin, hindi hanggang isa lang. Oo, di ba? Hindi, pero nga, meron kasing na pag yung taong mahal
na mahal mo. Kaya Tapos, bukod doon, nakita mo yung Nakita mo sobrang naman. pagbabago. Yun niya. naman. Alam Oo mo yun? naman. May ganun Oo eh. naman. Oo. Kasi ibang usapan na yung pinagbigyan mo na, pinatawad mo na, Yes. pero tuloy-tuloy pa rin. Ayun nga, Ibang oo. usapan na yun. Pero kung nakita mo naman may remorse, nakita mo Yes, naman pinagsisisihan, at bumabalik sa'yo, at mahal mo pa at gusto mo pang tanggapin, go. Mismo. Thank you, Mel Chang. Di ba? Kulang na lang, nandun ako sa talampasigan, tapos hinahangin-hangin yung outfit ko. Kaya Tita Mel. Mel. Oh. Kailan? Actually, Ngayon? nag-trend si At Tita Mel na video ngayon. Ano? Ba't hindi ka na mahal? Mga ganun. Talaga ba? Meron. Ngayon? Sa TikTok. Bukas. Pag hindi ka na mahal. Alam mo naman si Tita Mel, di ba, pag nagbabalita, parang may kasalanan ka. At saka ramdam na ramdam niya eh. Nagtaas na yung presyo ng langis. Parang kasalanan ko. We love Tita Mel. Di ba? Okay, mga Marites, ang ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pin link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share at subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Ito na mga Marites, balita naman natin Sex Bomb Girls. Ay. May bagong pasabog, comeback single na Mama. Mama. Oh, Mama. Mama. Hindi natin alam kung anong tono. Ganun pa rin, Mama. Mama na ano. Mama. Di siguro yan. Yan. Mama. Or kaya, Mama. Parang papa. O Mama. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Anyway, ayun nga dito may pasabog ang Sex Bomb Girls dahil bukas na bukas din. August Kompleto sila dyan? 7. Ha? So, nandiyan si Jopay tsaka si Rochelle. Ano? Nandiyan si Jopay tsaka si Kaya wala Rochelle. ng mic. Tayo nyo raw. Okay, wala na yung mic. Sila raw yung dalawang mama. Pero dapat nandyan si Yvette kasi siya talaga yung singer eh. Ang ganda ng boses, no? Baka Kaya naman nga kompleto sila dyan. Aabang natin yan bukas, August 7, dahil i-drop nila ang kanilang ang kanilang comeback single na pinamagatang Mama. O ayan, ang nasabing upbeat track na highlighted by its catchy hook delivers a message, English, di ba? Message of encouragement, pride, and confidence for the generation that grew up with the group o mga lumaki sa pinalaki ng Sex Bomb. Para sa leader ng grupo na si Rochelle Pangilinan, ang Mama is a heartfelt gift para sa kanilang loyal fans. Sabi ni Rochelle, ilang taon ang lumipas, ilang dekada ang Mel Chanco ang nagdaan. Nagkanya-kanya kami. Marami ang nagbago pero muli kami nagsama-sama. Ayan, nagsama-sama pala sila. Para sa inyo, para sa amin, para sa atin. Deserve nyo ang regalong ito, sabi ni Rochelle. Ang Mama ay out na on all digital platforms bukas, August 7. Samantala, thankful and very overwhelmed ang Sex Mom dahil ang kanilang round 2 na kanilang Get Out USA Tour ay meron pa silang 6 shows sa Amerika this September and October, Rose. Talbog. Tapos ngayon ay Parang nasa sinakama man lang nila ako, di ba? Oo, di ba? ngayon ay nasa Abu Dhabi ang mga hitad, dahil may show sila sa Saturday ang Get Out Live in Abu Dhabi sa Etihad Arena. Ayun. So bukas Ba't wala statement si Jopay? ay, sa Euro bibigyan. sabi Ba't Rochelle lang? Sabi niya, send ko na lang kay Poo. Talaga. Bilang interesado Si Rochelle, siya. close ko eh. Ikaw, Sino? Jopay ka, di Talaga. ba? Close ko si Jopay. Hindi, yung Si asawa. Si Joshua. Uy, naging kapatid ko yung kay Noel Ferrer. Sino ba? Naging manage ba ni Noel si Joshua? Parang. Si Joshua. Ewan ko, ba't kami Hindi ko nagkasama alam. ni Joshua? Bakit Baka sa Joshua New Garcia? Boys. Baka sa New Boys kayo nagkasama. Nag-anak siya ni Noel. Oh, sige, tanong mo natin kay Noel. O basta yung sa'yo na daw isend yung Tawagan mo si Noel. Ni Jopay. Tawagan mo. Wala na sa Ayoko. Italy. Makahanapin Mahal. si Luis Alandi. Basta wait natin tomorrow. Exciting kasi parang ang tagal na nung last silang single na di ba, na din-rap Rose. Alam mo ba kung kailan? Nung araw pa yun. Wala ba silang bagong Wala, nagtawa-tawa na sila. Nagbalikan Galing. Talagang- Ngayon lang sila reunion. reunion. O, tingnan mo, dahil sa reunion yan, nagkaroon sila ng bagong Oo, single. kaya nga. Kaya kaabang-abang yan. Wait nila Mama. Magkakambak din. Alin? Wait nila sa Mama tayo, di magkakambak pala ganyan din. yung ano. Sino yan, Tito? Oo. Sino yung magkikambak na yan? Oy, sabi ni Trip ni Bloom, na soft launch sa EB yung new album. Baka nung nag-guest sila nung Saturday ba to? Yung Baka
bago Oh, umalis. Oo, Bago yes. pumunta ng Abu Dhabi. Oh. Paano? Walang Kantahin bigay. mo. Ano kantahin mo, Sample ma? daw doon. Mama, Alin? mama. Wala. Malay namin, di namin alam. Mama, mama. Or, Bongga. mama, ganun ba? Ano ba? Paano ba? Mama! Mama! Gusto niyo ba yun? O anik-anik. O basta abangan na Ito na. bukas. Sige, basta abangan nila yung comeback na yung Viva Hot Babes. Si Maui Taylor, May comeback din. Oh, talaga ba? Wow, you're so ano? Asan siya? Super Bukas? excited si Di ba Pooja. bukas? yes na. Magki-comeback din sila. Sino? Si Maui Taylor? Totoo? Oh, kasama siya yata Kasama siya sa Viva Hot Viva Ay, Hot kamusta mo Babes. ako? Wala Tanongin- pa. Ah, wala. May teaser na lang sila. Tanongin mo sa kanya kung anong naalala niya. nung- Kikembakin ka raw niya. Alam mo, Gusto mo ba kembakin ka rin niya? Tanongin mo anong naalala mo. Wala pa. Ang naalala mo Pag si Mr. nagpatawa. Fu. Grabe. Pag binanggit yung Oo. pangalang Mr. Po, anong naaalala mo? Oh, yun ang tanongin mo. Ay, yung aming Meron talaga. pinagsamahan. Oo, I'm sure may I sasabihin. think, yun. di ba? Yung aming ilang episodes per pagsasama. taping kayo, di ba? Sabihin mo sa kanya, alam mo ba na mahal ka ni Mr. Fu, ganon. Okay. Sabi, alam ko po na iniyak Abangan niyo yan. Okay mga marid, dito man tayo kay Marvin at Jolina. Pinagkakataan pa rin ng love team hanggang ngayon. HD. Ay, Grabe ka. Grabe, actually, si Ana P, kanina yung nakaisip niyan. Na, talagang pinagkakakitaan pa rin nila yung love team nila. So, yun Very nga, Ana P, hinirit di ko ba? nga. Kaya naman natin itawid yun bilang mga kasabayan natin yan halos. So, sabi, kasi nga, di ba, from the 90s na kahit parang nahiya si Marvin, na 90s ang kanilang love team, hanggang ngayon, alam naman natin, eto ha, sila pa rin ng talagang love team. Fairness, no? Sino ba yung nakatawid ng ganyan? Oo, fair. Na mula noon hanggang ngayon, alam mo, may kilig pa rin talaga silang dalawa eh. Kagaya kanina ha, kahit na etyos-etyos yung binigyan ni Dominic ng bouquet, tapos pumasok si Marvin, tinanggal ni Marvin yung bouquet, binalik kay Dom, tapos siya naman na nagbigay ng bouquet. Yung mga, kahit alam mo may asawa na si Jolette, kinilig ka talaga? alam mo, meron talaga Amo na. Parang sabi ni Pug mo kay damay. Alam mo, aminin mo, kinikilig ka rin. Hindi ako kikiligin kay Marvin at kay Julina. Hindi ka ba kinilig ever kahit noon? No! Ang hirap mo i-please. But anyway, hindi sabi nga nila, happy sila na yung mga fans nila before, mga sumusuporta sa kanila, mga nanay na ngayon, at yung mga anak naman ng mga nanay na yon, Wala hanggang silang ngayon, pakialam. Hindi. Pinapanood pa rin sila at ayan, sinusuportahan. Walang pakialam yung mga anak. Ano ka ba? Ikaw lang daw yun. Hindi. Sa totoo lang o sige nga, isip kayo, sinong love team noon na hanggang ngayon ay nakatawid pa rin na ganyan. Alam natin last year, nag-reunion na sila sa movie at ngayon naman, muli sila mag-reunion sa isang serye sa TV5. Bakit? Dahil nga, iba pa rin ang kilig nila. Sila na talaga yung forever love Igigess ka raw team. po. Talaga ba? Basta may TF. Forever love team. Ang Itakis title ba ako ni Marvin? ay, definitely daw. Go. Kaya sabi ko kanina, ano nyo na hanggang ngayon pinagkakakitaan nyo pa rin yung 6-1 love team nyo. Sabi ni Jolina, grabe naman yung pinagkakakitaan. Pero tong si Marvin, talaga daw naisip daw nila yon, di ba? Napag-usapan nila, kung sino kausap niya, yung sasagot niya, parang nung pictorial nila na siguro nga, hanggang ngayon, yung feeling niya hanggang ngayon, eto pa rin, napakinabangan pa rin natin yung pagpapakilig-kilig, ganyan. Pero this time naman, of course, sa TV5 naman sila mapapanood. Wala pang sinabi na exact airing, kasi parang magsisimula pa lang yata sila mag-taping. Pero makakasama din nila dyan si Papa Dom, si Dominic Ochoa, at nagbabalik si Roxanne Ginoo. May mabait yan si Roxanne Ginoo. Yeah. Si Roxanne ay nag-signed up sa TV5. Kaya comeback niya to. Pakiusap ni Roxanne, siguro parang itry naman sila ni Papa Dom. Ano yun? Dom Rocks o Rock Dom. Parang i-give up na ang Jorox. Actually, ka-work na raw sila before this, di ba? Ano? Parang pangalawa Sabi din. nila. Sino? Oo, Sila, nila si Papa Papa Dom at saka ni Roxanne. Ako naman feeling ko na nakita ko silang tatlo. Ano ba to? Gimmick, di ba? Yung nakaka-nostalgia lang. Dom Rocks, parang Son Rock. Jorox! Joros! Dom Rocks. Dom Rocks. Parang ano? Parang Son O di Rocks. Rocks Dom. Parang mas maganda yung Dom Rock. So, yun na.
Ayun lang. So, Classmate ko yun si Roxanne sa hair shaft, like kayo nakakasabay kaya dati. pala. mabait naman Mabait yan. yan. Tsaka dati kumakain kami, bigla niya kami nandun sa kabilang table. Nung kinukuha ko niya yung bill, binayaran na po ni Ay, ma'am. bongga. Sabi ko, Nino! Sabi ko, nakita ko siya. Imbis na ikaw magbayad. Oo. Oh, grabe Si ka Roxanne po. Ginoo. Umaasa ka Grabe ka, talaga. ikaw Ay, yung naalala ano. ko. Umaasa ka sa celebrities. Oo, alam mo naman ako. Sabayan. Alam mo, sinabayan- Freeloader. sinabayan- Mahilig ako sa libre. Kaya pala. Grabe. Baka mabait ka kay Roxanne. Oo, nilibre kami. Oh, basta anyway, yan, nangyari yan kanina sa ginanap na TV5 na Mid-year launch. Mid-year Pero at least- trade and media Media. launch. Pero at least ang nakalagay dito, Marvin at Jolina, pinagkakakitaan pa rin ng love team. Oo. Oo. Kesa sa Marvin at Jolina, nagpapakilig pa rin. Mas okay na to. Pwede rin naman yun. Hindi, okay na to. Okay na yan. Okay. Yun na nga. Ikaw lang daw ang kinikilig. Susundan ko yung balita ni Rose. Wait na- lang, kinikilig ka ba, Alan, sa Marvin Jolina? Diyos ko, love ko yung dalawa na yan, Day. Siyempre bilang mga Walito Batang tayo night. agad, sabi ni Batang Ana. Ana, chika pa niya. Tuwi mo tayo Na-chika pa raw niya si Jolen. Dapat lang naman. Oh, kailangan niya yun. Kung tayo rin hindi umalis to, chika, hindi natin. Yeah, ito nga kanina naganap yan sa MVP Studio. At bukod sa sitcom ng Marjo, tama ba ako? Yes. Na Mommy Guard, yung rated Corina o rated K ang kanyang ang ilalabas po rin sa TV5 na kumbaga handa na ba kayo yung kanyang famous line ni Corina. Wala na yung face to face yata, hindi yata di ba? Meron. Meron. Magkakaroon lang ng iba pa. Ibabalik Ay, yung weekly naman to, rated K. Tama, di ba? Oh, rated Rated Corina Rated yata. K o rated Corina, ano ba? Tapos yung meron pa rin yung face-to-face, kaya lang season 2 at saka na okay. siya, hindi na siya yung bakbakan. Sabi niya. Parang nag-iba na nga yung concept ng face-to-face. Yes. Pero mga nakikita ko, iba na parang may interview na, hindi na pinag-aaway yung dalawa. Hindi na. na raw pinagbaaway, hindi na. Good vibes na. Dapat pinalitan na lang tayo. Tapos yung Kasama nga doon si di ba? Laila Sicadora. Ayan, and- Tsaka tsaka si- sino tong isa? pera, si yan, China Crab. Ayun. Nagbibigay ng datu. si pera, pera, di ba? Peri din pangalan niya. Peri Pera. Peri Pera. Okay, tapos yung pang bago nila, yung magkakaroon ng frontline sa umaga, frontline, yung balita news nila, na po si Ed Lingao, yung kanilang news. Tapos, tuloy pa rin kanilang My Best Friend Eman, yung kanilang Secret Improv. At yung Sigabo. Yun. Sino yung naka-raffles? Isang Kasama sa isang, Balik mo ngayon nakababaeng isang co-star. naka-raffles. Isang co-star. Balik mo. Doon ibalik mo. Balik mo ang babae naka-raffles. Abangan niyo Sino yung mga siya? marites. Alam mo, Sino kamukha siya? niya si Sino ba yun? Si... Yung may-ari Isa ng naman, Bakit yan. nasa gitna siya? Hindi Yung Ay, close ni Jimmy Estala na Wars yan. politiko. Oo. Precious Hipolito. Precious Hipolito. Oo, no. Star Wars yan. Siya ang nasa gitna, hindi si Blight? Hindi. Hindi. Pumasok na lang kasi yan Kasama mga rin- yan. Dapat itinabid. No, ginit na originally si Blight Grabe yung lang. galit ni Fu. Si Blight, si Dimples, at saka si Andre May Feli. problema ka kay Raffles, girl. Ipapasok sila sa... Tapos tumawag lang sila Oh, ito eventually. sino yung lalaking yung Mga naka-highway? black one yan ng Star Naka-highway Wars. ay si Cedric. Cedric Juan. Yan. Oh. Cedric Juan. Yung dalawa. Ito may Kasama scarf. sila sa May scarf sa leeg. Sino Si Mark Ian Garcia yan. Ito Cute naka-floral. yan po. Oo, yung merong yan. Oh, yung naka-floral daw. Yung sino? naka-floral sino? I forgot the name. Pero yung naka-raffles, hindi niyo pa rin alam ang name. Basta kamukha niya si Precious. Oh, basta tanungin mo kay Kanino? kay Gorgie. I-comment nyo down below, guys, kung sino Sino yung yung babaeng naka-raffles? Para matahimik Baka si sabihin Poo. na naman nila, nagsimula na ang dahu. Oh, basta si Mark Ian yan. Eto ba? Oo, yung Okay, mga Marites. Happy ba kayo? Yan po sa linggong. Chismis! Alam mo,